Samantala, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkatuwang na isusulong ng pamahalaan at pribadong sektor ang mga reforma na dapat isaalang-alang at isama sa pag-amyenda sa EPIRA Law. May report si Gavel Liegas. Sa nakalipas na mga buwan, marami ang umaaray sa mataas na singil sa kuryente sa kabila ng kanilang pagtitipid. Sa kanyang ikalimang State of the Nation address noong nakaraang linggo, tinugunan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang hinaing na ito. Nanawagan ang Pangulo sa Kongreso na agad amyendahan ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA, kabilang ang pagbabawal na ipasa sa mga consumer ang systems loss at kaugnay nitong value-added tax. Sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. We demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon. Ang systems loss ay kuryenteng nawawala habang dinadala mula sa distribution system patungo sa mga consumer. Kabilang dito ang technical losses at non-technical losses gaya ng pilferage o pagnanakaw ng kuryente. Ang pinapayagang bahagi nito ay kasalukuyang naipapasa sa electric bill ng mga consumer. Sa pagdiriwang ng ika-25 anibersaryo ng pagsasabatas ng EPIRA, muling binigyan diin ng Pangulo na nananatiling hamon ang mataas na singil sa kuryente kaya kailangang amyendahan ang batas. Ayon sa Pangulo, nakikipagtulungan na ang pamahalaan sa pribadong sektor upang isulong ang mga panukalang reforma sa EPIRA, partikular na ang pagpapalakas sa Energy Regulatory Commission o ERC. During my last SONA the other day, I asked Congress to amend the EPIRA to remove the charging of system loss to consumers, including the corresponding VAT. It's only fair that Filipino families pay for what electricity they use, not for inefficiencies that really are beyond their control. Suportado naman ang Department of Energy ang panawagan ng Pangulo na bawasan pa ang pasani ng mga consumer sa singil sa kuryente. Yung mga pilferage na system loss, dapat hindi naman bayaran ng iba na nagbabayad. So, this is in line with the call of the President to lower the cost of electricity. Kasi ang inefficiency ng isang electric co-op o distribution utility, dapat hindi po nako-compensate ng mga taong nagbabayad ng electricity. Sa pagdinig naman ng Senado noong Huwebes, iginiit ng mga senador na hindi dapat ipasagot sa mga consumer ang kuryenteng nawawala dahil sa pilferage o pagnanakaw ng kuryente gaya ng paggamit ng illegal na jumper. Kinwestiyon din ng mga senador ang mga power distribution companies at energy regulators kung bakit na ipapasa sa mga consumer ang ilang losses at gastusin sa distribution ng kuryente. Bakit sila ang magbabayad? Nagninegosyo ikaw, distributor, generator. Kapalpakan ninyo, yung tao, ang consumer, ang customer nyo magbabayad. Anong klase yan? Ano ibig sabihin? Ayaw ninyo, whether you're distributor, whether you're the generator, ayaw ninyo mag-incur ng losses. Ang losses ninyo, sisingilin nyo sa taong bayan. Kung ano man yung singil talaga sa kanya, yun lang kasi sasabi mo, ay maganda, may refund na ito. Hindi nga po wala nga akong refund. Samantala, handa naman ang Meralco na makilahok sa mga talakayan sa panukalang pag-amyenda sa EPIRA. Pero umaasa ang Meralco na sa mga reforma, may sasaalang-alang din ang epekto nito sa operasyon at kakayahan ng mga distribution utilities at electric cooperatives na maghatid ng maayos, ligtas at matatag na serbisyo. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.